ganitong setup ako kumakain araw-araw sa buong Metro Manila. Yung tipong kung saan ka aabutan ng pagkagutom doon ka na rin kakain. Hahanap ka lang ng malilim na spot na pwede kang mag-parking at pwede kang kumain. Masarap kumain sa ganitong spot. May malamig na simoy ng hangin sa ilalim ng malilim na puno. Daanan ng mga tao at sasakyan na halos lahat ng dumadaan lahat sila napapatingin sa'yo. Alam mo yung tipong gusto nilang makita kung ano kinakain mo at kung ano ginagawa mo. Pero wala tayong pakialam sa mga dumadaang tao at sasakyan. Ang sa akin lang basta ako kakain at kailangan ko mabusog para may energy na ulit ako sa biyahe ko. Dahil sa tagal ko na rin sa ganitong trabaho kaya nakasanayan ko na yung ganitong pagkain ko. Dito inalok ko na rin si kuya ng pagkain ko, pero tumanggi siya. Sa araw-araw na-realize ko mas masarap ang kumain mag-isa. Kasi mas ma-enjoy mo ang pagkain mo at mas mabubusog ka at hindi mo kailangan magmadali. Hindi mo kailangan ng kakwentuhan sa pagkain. Mas mainam na nakafocus ka sa kinakain mo at hindi mo na mamalayan na busog ka na pala. Lalong sumasarap ang pagkain mo pag nakafocus ka lang dito. Lalo na't pag gutom na gutom ka at ayaw mo ng storbo. Dito napansin ko si tatay na naglalakad at papunta sa direction ko. Paglapit niya sa akin, dito inalok ko siya ng pagkain kong natirang tinapay at hindi siya tumanggi. Halatang pagod at halatang malayo na ang nalakad niya kaya umupo siya malapit sa helmet ko. Habang nakaupo siya, kinuha ko pa yung natitira kong tinapay sa compartment ko para ibigay na lang sa kanya. Apat? Kumain na po ba kayo? Ate na lang po kayo, ate na lang po tayo sa almusal po. Mabuti at hindi niya tinanggihan ang binibigay ko. Saan po kayo galing dyan? Saan po kayo galing dyan? Lakad lang? May baon din akong tubig kaya naisip ko na bigyan ko rin si tatay ng tubig kaso tumanggi siya. Dahil may tubig daw siyang dala. Tapos lakad lang kayo ng lakad. Napalakad sa tuhod. Dito umupo ako saglit malapit sa tabi ni tatay para magtanong at para makipagkwentuhan na rin habang naghihintay ako ng booking. Dapat mo kayo umuwi. Saan lugar? Arabago. Aba, malayo-layo pa. Lakad lang simula doon ng Arabago. Sabi niya galing pa daw siya ng Divisoria. Mula Divisoria nilalakad niya papuntang Rahabago Tondo pa uwi sa bahay nila. Ilang taon na kayo tayo? Ilang taon na kayo? 80? Napabilib ako sa kanya kasi 80 years old na siya pero malakas pa rin ang tuhod niya at kaya niya pang maglakad ng malayo. Mas masarap pa rin talaga kausap at kakwentuhan ng mga katulad ni tatay. Bukod sa may matututunan ka na mas mag-i-enjoy ka pa na kausap sila. Tay, mauna na ako sa inyo, tay. Sa puntong ito, pinasukan na ako ng booking kaya kailangan ko na siyang iwan. Inalok ko siya na ihatid ko na lang siya pauwi sa kanila kasi doon din naman ang punta ko. Kaso sabi niya wag na at lalakarin niya na lang daw. Malapit-lapit na. Iwanan ko na po kayo dyan. Sige po, okay lang po. Ingat po kayo sa paglalakad ah. Dito na po ako.